sa ating lahat mga kapatid. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Hindi ko po marinig, ano po? Excited na po ba tayo? Amen. Ayun, kamusta naman po ang ating isang linggo na nakalipas? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Ayun, praise God po sa buhay ng bawat isa. At tayo po ihanda na po natin ang ating mga puso at ang ating mga isip na makinig sa salita ng Panginoon. Inaanyayahan ko po yung mga nakaupo pa po, maaari po ba tayo maupo? Ay, mga nakatayo, para maaari po ba tayo maupo para po magkaroon tayo mga komportableng upuan. Ayan. Meron po ba tayong VIP? Wala naman po, no? Mga dating ano lang po, mga ngayon lang ulit naka-attend. Yan, welcome back po kila Ate Bianca ulit, kila Kuya Brian, pati po kila... Pati po kay Sis Miriam, ayan, welcome back po. Praise God po sa buhay nyo. Okay po, ako po'y kinakabahan. Hindi po, ngayon lang po ulit ako nakatayo eh. Pero praise God po dahil binigyan niyo po ako ng opportunity para mapapurihan po ulit siya. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo at para tayo magkamayan sa isa't isa, magkamustahan po? At mag-declare po tayo ng blessing upon blessing sa bawat isa. Ayan, remain standing po tayo at tayo magbabasa po ng ating mission, vision. Pag 1, 2, 3 po 1, 2, 3. Is to glorify God. Obeying His great commandments and fulfilling the great commission, vision, redemption and transformation of all nations. I am in greed. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership, a church rooted in Word of God, a church united in prayers, a church commissioned to become intentional and redeeming lives and making disciples. This is who I am, IRM. Amen. At ang ating pong psalm reading ay matatagpuan sa chapter 100, verse 1 to 5. Shout for joy in the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God, It is He who made us. and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praising. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, pinupuri ka po namin, tinataas, Panginoon. Maraming salamat po, Lord,
sa pagkakataon muli, Panginoon, na makapag-fellowship, makapag-gawa kami ng gawain, Panginoon, para sa iyo, O God. Iniwala kami, Panginoon, na nakikita mo ang puso ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, linisin niyo po kami. Nagpapakumbaba kami sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso at isip, Panginoon, at yung mga maririnig namin, Panginoon, ay inyong mga salita, O God, ay tumimo ito, Panginoon, sa aming mga puso at isip. Gayun din, Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga kasamahan sa pananampalataya na hindi namin kasama dito ngayon, O God. Ikaw, Lord, ang siyang tumapik sa kanila, O God, magkaroon ng conviction, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang patuloy nilang unahin, Panginoon. Nawa, Panginoon, we pray na makasama namin sila muli, Panginoon, at ikaw din, Panginoon, ang siyang higitan na nakakaalam kung ano man yung mga pinagdaraanan nila, Panginoon, yung kanilang mga pangangailangan. We pray, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang mag-provide nito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. We pray din, Lord, sa aming lamb team, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang manguna dito, Panginoon. Maging sa aming song leader, Panginoon, na si Sister Angie, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanya ng isang pusong mahabagin, Panginoon, isang pusong mapagkumbaba, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. We invite your Holy Spirit in this place, Panginoon, at niwala kami na kasama ka namin simula una pa lang hanggang sa matatapos kami, Panginoon, sa gawain na ito. We pray din, Panginoon, sa aming speaker for today, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-bless sa kanya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge, understanding, at wisdom na nagmumula sa inyo. Itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong likuran, O God. At ikaw lamang ang siyang aming makita, Panginoon. Sa lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ikaw lamang ang siyang malulhati, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lamang aming tinataas, pinagkakatiwala sa inyo, O God. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagluwalhati. Sa tanging pangalan mo lamang, Ama. In Jesus' name, amen. Anayahan ko po ang Latin para sa ating praise and worship. Let's continue to praise the Lord. I would like to share a verse lang sa Ephesians 2:8-9 sa Tagalog. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang maipagmamalaki ang sinuman. Okay, ngayong araw ito ay isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos kaya tayo narito ngayon. Maraming mga bagay na nangyayari sa palibot sa ating sa mundo. But we are here sa place na to, pero we are here dahil sa biyaya ng Diyos. Let us praise Him. Let us give Him a praise that He deserve. Okay, amen. Tayo po ay umindak, sumayaw sa presensya ng Diyos. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri.
Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Akong lumaklapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang, ako'y mabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri
blessings, O God, sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat sa amin, O Lord. Habang kami ay nabubuhay, O Lord, at magpakailanman, O Lord. Dahil ikaw ang Diyos na dakila at tapat, O God, sa aming mga buhay. At magpakailanman ay amin kayong pupurihin. Jesus, aking kaagapan, sa ngalan mo'y may kagalingan. O Diyos, ikaw lang ang sandigan, dalang kukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkat handog mo ay kaligtasan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parangal lang. Jesus, wala nang papantay sa kabutihan mo at katapatan. O Diyos, ikaw lamang ang sandigan, tanging pag-asa ng sanlibutan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parangal lang. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus.
Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating kantahan. Napakabuti po talaga ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nakakagalak at nakakapag-umapaw ba ng puso ang pagpupuri sa Panginoon. Nag-enjoy po ba tayo sa ating praise and worship? Napakabuti po ni Lord sa atin. Bago po ang lahat, bago ko po i-introduce ang ating speaker for today, gusto ko lamang po magbigay ng encouragement para sa ating lahat bilang Kristiyano. Gusto ko lang pong idagdag at encouragement ang bawat isa kung paano po tayo dapat mamuhay bilang Kristiyano dito sa sinasabi sa ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 12 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Bago ko po i-introduce ang ating speaker. Hello po, Pastor Olan and Sister... Ngayon lang po ulit namin kayo nakasama. Kamusta po? Praise God po sa buhay nyo. At kayo po nakadalo ngayong hapon. At ito po, introduce na po natin ang ating speaker for today. Excited na po ba kayo? Ang ating speaker po for today ay, bago po ang lahat, gusto ko po siyang introduce bilang isang butihing ina sa kanyang anak at laging blooming. At isa po siyang strong and independent woman at isa pong masunuring anak ng Diyos. At makikita nyo lang po siya mukhang stricta pero siya po ay napakabait at loving person. As welcome ko na po at tinatawagan ko po si Sister Mimil, Sister Rominda Morales. To God be the glory. Magandang hapon sa lahat. Ayun. Sa totoo lang, ang aking pakiramdam ay mixed emotion. First time, for a long time, na tatayo tayong muli sa harapan. Though tumatayo naman tayo, pero hindi para mag-speak. And thank God for the privilege again na magawa na naman natin itong muli dahil may iniatas naman talaga siyang responsibility natin para dito. Salamat sa IRM at nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Panginoon. So, manalangin po tayo panandalian. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Yung banal na Espiritu, Panginoon, ang manguna sa moment na ito, Panginoon. I-bless niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, at ang bawat salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay ikaw ang nagbibigay, Panginoon, na magbahagi para sa aking mga kapatid, Panginoon. Marami pong salamat sa bawat kaluluwa na naririto, Panginoon, at alam namin, Lord God, na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang gawaing ito, Panginoon, ay hindi lamang mapapakinggan nila, Panginoon, kundi titimo sa puso at maisasa pamuhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Yun. Gaano ba natin kakilala ang Panginoon sa buhay natin? Si Jesus sa buhay natin? Gaano ba natin sabihin natin kilala natin siya. Pero gaano yung lalim ng pagkakakilala natin sa Kanya?
way back years, maaring nung mga bata tayo, na-introduce na kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Asan na yung ating light dito? Yun, si Jesus sa ating buhay. Kilala natin siya by name, yes. Kilala rin natin siya sa mga gawa niya, ang sacrifices niya. Yun yung mga basic na pagkakakilala natin sa Kanya. Given yan since birth. Pero, gaano sa buhay natin hanggang sa kasalukuyan, gaano natin siya kakilala? Ito yung gusto kong matanong natin sa sarili natin sa oras na to. Ano ang kaya niyang gawin? Ano ang papel niya sa buhay natin? Sino siya? Sa ating pag-aaral bigyan ko lang pala ng recap ang ating gawain nung mga nakaraan. Wait lang, gagamitin ko ang aking mahiwagang mata. Nung week 1 natin, magbibigay na ako ng recap. Nung week 1 natin, tinapik natin ang Jesus, the one and only. Sa ating pangalawang linggo, tinapik natin ang finding the right path. Ang week 3, through Jesus. Ngayon, ating tatalakayin ang I am Jesus. So, sa ating pag-aaral, umpisahan natin, I am Jesus, the way, the truth, and the life. Sabayan nyo nga po ako, ulitin natin. I am Jesus, the way, the truth, the life. I am the way. I am the way. Anong pagkakaunawa natin sa I am the way? He leads me. Base sa Psalm 23:3. Tuturo dito ang right path, peace, and hope. I am the truth. I am the truth. And this, He sets me free. According to the book of John, chapter 8, verse 32. Your word is truth. John 17:17. I am the life. He gives me life abundantly, according to the book of John 10:10. John 14:16. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Dito, pag-aaralan natin yung the power of I am. I am means, sa Bible, I am signifies Jesus. Siya ito. Ang Panginoong Jesus ay hindi lamang basta pangalan. Malalim ang kahulugan nito. In all aspect ng buhay natin, Jesus, the way, the truth, and the life. So, in all aspects of our life, siya yung tumatayong daan sa lahat. Nawawala tayo sa daan. So, di ba kailangan natin ng somebody na pagtatanungan ng direksyon? Pero, gaano natin kasigurado na ang tao na pinagtatanungan natin ay tamang direksyon ang ibibigay? This is not only literally about the direction of way. This is also about the direction of our life. Tanungin natin mga sarili natin, sinong mga kaibigan natin? Kanino tayo sumasama? Kilala natin sila? Maybe kilala natin sila by name. Pero hindi natin kilala ang lalim ng pagkatao. Maaring kasama natin sila for good times. Yes, we are happy, we're enjoying our lives with them. Pero gaano natin kakilala yung mga kasama natin? So sa palagay ba natin dito, a lost person needs more than direction. They need someone who knows the way and walks with them. Arminia, turuan mo ako kung saan ako pupunta. Paano kung ang ano pala ang dapat pupuntahan sa kaliwa, tapos pinuntahan niya ako sa kanan? E pinagkakatiwalaan ko siya. Tama kaya yung pinuntahan ko? I don't think so. Mali.
Same thing with mas malalim. Ito yung mas malalim. A lost person needs more than direction. They need someone who knows the way and walks with them. Jesus is the way. Naguguluhan tayo sa buhay natin. Hindi natin alam desisyon. Nawawala tayo, hindi lang sa direksyon, pati sa buhay natin. Parang confusion, lost. Lord, saan ba ako pupunta? Naguguluhan tayo sa buhay natin. Sa kasalukuyan, ang gulo-gulo, ang dami nating problema, ang dami nating sitwasyon. Naguguluhan yung isip natin. Saan tayo pupunta? Lord, hindi ko alam saan ako pupunta. Hanggang dumating yung pagkakataon na floating ka na, wala ka nang maisip kasi hindi mo alam eh. Sino bang lalapitan natin? Jesus Christ. Hindi nyo ba napapansin pag kunyari, may mga bagay na hindi natin mapagdesisyonan, hindi natin masagot. Minsan sasabihin na lang natin, Jesus, Jesus help me. The moment you say, Jesus help me, He will do something. You will be surprised. Magugulat ka na lang kasi may ginagawa siya. Magugulat ka na lang, may tawag na sa'yo. Magugulat ka na lang, nasagot na yung pera na kailangan mo. Magugulat ka na lang, nakarating ka na doon sa pupuntahan mo, wala kang masakyan, may biglang darating na sasakyan. All these things, you know, when we acknowledge Jesus Christ in our lives, in every little things na nagaganap sa buhay natin, magmamanifest yan sa buhay natin. Manonormalize yung ano bang tawag sa ano, 'di ba miracle sabi nila. Pero sa atin kasi favor 'yan eh. And always declare we are highly favored children of God. Kasi yung normal na yung normal sa atin kasi alam natin na may mga ginagawa siya beyond human understanding. Sa mga ibang faith or sa ibang paniniwala parang hindi ganon. Pero sa atin normal kasi we know Jesus Christ. We know him, how he move in our lives. Takot ka, nagdududa ka, hopeless na yung mga sitwasyon. Sino ang tatawagan natin? Even kaibigan mo, namumroblema. Diba? What you can do is to pray. Pero sino ang tatawagin natin? Mag-gather kayo ng mga brothers and sisters. We will unite into prayer. And then, may prayer partner ka. You will pray. Pero sino ba ang tatawagan natin? Still, Jesus is the way. Wala namang ibang magbibigay ng daan dyan eh. Sometimes, and most of the times, not only sometimes, most of the times, God is putting us into compromising situation na wala na tayong makukuhang sagot sa sarili natin, nagawa na natin lahat. Sa mga kaibigan, wala nang resources, wala nang lahat. Pero may Jesus tayo eh. May Jesus tayo na tatawagin mo. Surrender mo. Bigay mo lahat. Bigay mo lahat sa Kanya. Just recently aware naman ang lahat no sa dinaanan ko na for long time na hindi naging maayos yung sitwasyon ko sa past. Well, meron tayong permanenteng trabaho noon, but then we have to move because we know we have purpose. And the moment you stand your purpose sa kahit kanino, no matter how the enemy wants to hinder, tandaan nyo to, no matter how the enemy wants to hinder in every circumstances ng buhay ninyo, may it be trabaho, may it be kakilala, kaibigan, or whatsoever circumstances ng buhay ninyo, the moment na sila yung nagiging instrument na maharang ka sa purpose sa'yo ng Panginoon, mawawala yan. Pero ang kalaban,
ano yan, matindi yan, sinungaling yan eh. Always, isipin natin, pag ang kalaban bumubulong na, Sister Luna, ganyan. Brother Orly, ganito ang nangyayari. Kung ano-anong pinagsasabi ng enemy sa utak natin. Anong mangyayari sa atin? Iiyak ka. Maho-hopeless ka. Matatakot ka. All these things. Of course, human tayo, iiyak tayo, maho-hopeless tayo. Normal yun. Pero, Jesus will give us wisdom. Hingin nyo ang guidance ng Holy Spirit. Kaya tayo nandirito. Kaya tayo binibigyan ng pagkakataon na mas makilala natin siya. Tawag ka kay Jesus, tawag ka sa Panginoon. Iluhod mo lahat kasi wala ka nang magagawa. So same thing. For example, you wanted to get rid of the people na hindi mo masabi ng diretso. Lord, help me. Speak for me. Ayoko pong magsalita galing sa akin. Si Lord ang gagawa ng kaparaanan kung paano mawawala yung mga taong gusto mong mawala. Lord, ang daming nakahain na trabaho, ano ba yung para sa akin? Tanggalin mo na lahat ng mga hindi kailangan, mga panggulo, kasi deceiving ang gawa ng kaaway. Jesus, help me. All the other panggulo, mawawala yan. May sakit tayo. Lord, kailangan kong maglingkod sa'yo. Anong gagawin ko? Kung ganito ako, paano ako maglilingkod sa'yo? Yesterday, I got sick. Sobra. Hindi ko maintindihan bakit ang sama ng pakiramdam ko, whatsoever. Pero, the moment na alam mo na ginagamit ka ng Panginoon, alam mo gumagawa ng panlilinlang ang kaaway. So you know. Then I prayed, Lord, this is for you. Pag hindi ako naka-recover, paano ko mag-i-speak for you? Paano ko magagampanan yung utos mo? Then glory to God. Glory to God, lahat ng hain natin, nabibigyan ng kasagutan. So going back to the long journey of my sa career ko. Kaya pala hindi nagmamaterialize yung mga bagay na mga offer. Ay, parang maganda to. Ay, may ganito, may pasasakyan, may pabahay pa. Ang ganda sa pandinig. Ang gantong sahod. Tapos yung isa, ganito ang offer, maganda rin. Talagang magtutwinkle yung eyes mo, ay yung pandinig mo, yung eyes mo, ganyan. May isa pa, ang ganda ng offer. Pero bakit, ano nangyayari? Bakit hindi nagmamaterialize? Gigil na gigil ka nang mag-join. Pero hindi nangyayari. Yun pala, God is fixing all yung way natin. Nadidetour tayo. Last Monday, I went to Dubai. So I was supposed to sit down with one employer and discuss all the conditions and everything. All of a sudden, hindi nangyari. Strange. Hindi siya nangyari. And then, we have may isa ako naging kaibigan na ito, pinagpipray ko rin ito, dumadayot pa to from Dubai to Ras Al Khaimah para lang mapag-pray ko siya. Pupunta siya sa clinic before para mapag-pray. All of a sudden, nag-message siya, Sis, nasan ka? Ikaw, nasan ka? Kasi po, ako kasi, hindi nila ako basta ma-reach. Hindi nila ako basta mahanap. So, para sa kanila, pag nabigyan ko sila ng time, very, very happy. So sabi ko, nasa Dubai ako. And then, nag-meet kami sa Dubai. When you believe that Jesus is working in your life, alam nyo, ang bawat sabihin ng bibig ninyo, magmamaterialize yan. So, nagkita kami. Sinama niya ako sa ano nga tawag dito? Sa pag-area niya sa Dubai. May nakita akong isang clinic. Sabi niya sa akin, ayokong puntahan yan, sis. Bakit? Sabi ko, hindi naman ako nakakakuha dyan ng order Sabi niya, so nanggaling na kami sa isa. Sabi ko lang, puntahan natin. You don't know. Ayaw pa rin niya. Sabi ko, tara, puntahan na natin. Makipag-usap ka doon.
glory to God. Yung punta niyang yon, ang daming potential. Sabi niya, pag ano, hinayaan ko siya, natulog ako dun sa sasakyan niya, nakita ko, nakausap na niya yung, nakita ko, nakausap na niya yung ano dun eh. So, pagbalik niya, very happy siya. Sabi niya, sis, blessing ka talaga sa tuwing magsasabi ka ng ganito, blessing ka talaga. So yun, sinamahan ko pa siya, kinonect ko yung mga ibang kakilala kong mga ano, para ma-endorse ko siya. Tanong ng mga doktor, engaged daw ba ako sa pagiging supplier? I said no. I don't want to do anything with this field anymore. So sa atin, bawat isa sa atin ginagamit tayo. Speak the goodness, the blessing to your kapwa dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng power to do that. So, sinong nagbigay ng way? Ginamit lang din akong instrument, si Jesus. Nagkaroon siya ng way para mapasok niya yung area na hindi niya na kakausap yung mga doktor. I am. Dito makikita natin nagpapakilala ang Panginoon. Ang identity ni Jesus. Who is Jesus? From book of John 8:58, before Abraham was born, I am. Jesus reveals his eternal identity. Sabi dito, a king does not become a king because people recognize him. His identity already exists. Identity is eternal, recognition may come, but his authority already exists. Bago pa man ang lahat, si Jesus Christ ay hari na. Kahit pa pinapakilala niya ang kung sino siya sa buhay natin dahil hindi minsan, madalas nakakalimot tayo. Eh sino pa ba ang tatawagin nating hari ng mga hari? Si Jesus Christ. So sa mga circumstances ng buhay natin, ikukonect na naman natin sa circumstances ng buhay natin, siya lang talaga ang pinakahari that will make ways for us. Access. Ito yung access natin na importante nating maunawaan. From the book of John 14:16, sabi nga, no one comes to the Father except through me. 1 Timothy chapter 2, verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind. Sino? Jesus. Banggitin nga po natin, sino po? Lakasan nga natin, sino? Jesus. So, si Jesus lang talaga ang way. May access tayo kay Lord. How? How can we have access? Parang ano yan papasok tayo sa mga exclusive buildings. Hindi tayo makapasok. Bakit? Wala tayong access card. Di ba yung mga doors ngayon, pag nagpunta ka sa magagandang building, you need the access card para makapasok ka. Tayo may free access eh. May free access tayo because Jesus Christ is working in our lives. So pwede tayong mag-communicate sa kanya. Mag-usal ka lang ng prayer mo, you can have access. Ang problema lang tayo mismo. Most of the time nadi-deny natin, most of the time nagre-rely tayo sa self natin. Madalas mayabang tayo eh. Tama? Tama, mayabang tayo. Kasi minsan nagsiserve tayo, yes. Pero at times may mga accomplishment tayo. Sinasabi mo sa sarili mo, galing ko talaga. Ay, alam mo, galing ko talaga. Pero you think magagawa mo yan kung wala si Jesus Christ? Kung wala ang Panginoon sa buhay mo? I don't think so. Way back years sa buhay ng inyong lingkod, dumating din po ang panahon na naging conceited din tayo. Because you are magaling, you are maganda, you are like this.
naging mayabang. Oo, naglilingkod tayo. Pero dumating sa panahon na yumabang ka. Ang galing ko kasi. Maganda kasi ako. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Hanggang sa, of course, mapapalo ka. Mapapalo ka talaga. Hanggang sa darating yung ano, na hindi mo magagamit yung talent mo, yung whatever. Kaya laging pakaingatan natin kung anong meron tayo. Kasi binigay yan for you and use it for the glory of God. At times, nabibigyan tayo ng gifts. Ang musician natin, ang pagsasalita, ang paglilingkod mo. And then, pag nakagawa ka na ng miracles na ginamit ka ng Panginoon sa buhay ng kapwa mo, ikaw yung pupurihin, bless me, praise me, praise myself na, hindi na praise God. Always bring back the glory to God because paano kanya pagtitiwalaan sa more kung hindi kanya mapagkatiwalaan sa maliit na bagay? Oo, nasusubok tayo sa buhay natin, yes. Pero hang on. May access tayo eh. Free lang yung access dito, sa mga iba binabayaran pa. Ang mahal, expensive. Tayo, ang kausap natin ng Panginoon, Jesus Christ, King of Kings. May free access tayo. Bakit hindi natin gamitin? And paalala sa atin lahat, no, pag tayo binibless ng Panginoon, hindi lang kasi ang blessing in the form of monetary. Ang blessing kasi, even in the form of kaibigan, stranger, in any circumstances, dumarating yan. Parang alanganin na, pero biglang dumarating eh. Minsan, uupo ka na lang sa isang corner, ganyan, upo ka na lang. Malulungkot ka, umiyak ka. Minsan, hindi ka na makapagsalita. Pero God will always make ways. And God, through Jesus Christ, has lots of surprises. When you lift it all to Him, and you glorify Him at all times, mabibigyan. Gamitin natin yung free access natin. Free ito, pero yung access patungo sa Kanya, talagang bongga. So God is really amazing God. One question sa atin na naglilingkod. Ano ang purpose mo? Tinanong mo na ba ang sarili mo, anong purpose mo? Anong ginagawa natin dito? Anong ginagawa natin sa workplace natin? Anong ginagawa natin sa tahanan natin? Do you know your purpose? Pag-uwi natin mamaya, magkakaroon tayo ng devotion, makikipag-usap ka kay Lord. Alam mo ba kung anong purpose mo? Bakit mo ginagawa? Pag nagtitrain ako ng tao sa workplace ko, lagi kong sinasabi sa kanila, in everything that we do, there's always a purpose. Bakit ka gumagamit ng petty cash voucher? May purpose yan. Bakit ka gumagamit ng control? May purpose yan. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay para dagdag trabaho. Meron at merong purpose ang everything. You just obey. Obey ka lang. Obey ka lang ng obey. May purpose lahat ng ginagawa natin. Nung old life ko, way back years, hindi ko alam ang purpose ko. I am serving as a choir sa Catholic noon. Since bata ako, umaawit ako. Yun lang ang alam ko. Nananalangin ako, yes, granted naman siya. O di bongga, masaya ako. Pero hindi ko akalain na
darating pala ako sa life na sobrang yun nga yung lagi kong explanation na ang way ng Panginoon ay hindi easy. Ang life ko is like dumaan ako sa baga, yung panday. I don't know if you know that one, the panday, magbabaga, and then parang pupukpukin nila to sharpen the knife, the bolo, or any sharp object na para tumalim. So ang molding ng Panginoon, noon, I even questioned God. Dumating ako sa point na kinwestiyon ko ang Panginoon at hindi ako mahihiya doon. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Bakit naglilingkod ako sa'yo? Nagsiserve ako sa'yo? Pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Sabay-sabay yan. Sabay-sabay. Hindi ko na maintindihan. Nagagalit na ako sa kanya. And then, one time, kasi nasa private pa ako dati, na-assign ako sa ibang lugar. Sabi ko, thank you for the blessing. Then, I met 2 young pastors, couple. Then, I had started to be with them. And then, after meeting them for like 2 times, nalipat naman ako ng assignment ko. Sabi ko, ano na naman to? Ano na naman to, Lord? Bakit nilayo mo sila sa akin? Samantalang, eto na nga, nagsisik na ako, because of the trials that I am undergoing before, doon tinatch ng Panginoon yung life ko. Nag-start akong nagsik, pag break time ko, naghahanap ako ng ano ang tawag doon, yung mga programs na may prayer ganon. Nandun ako sa room ko kasi may accommodation ako. Nandun ako sa room ko, tumutulo yung luha ko. Nagsisik ako, naghahanap ako ng mga channel o na paano ako mananalangin, yung mga ganon. Samantalang pwede naman tayong mag-direct. Then after like less than a week na na-transfer ako, then there's an answer. Kaya pala ako na-transfer, God saved me. Because yung minamanage ko na shop, kasi meron akong room doon, yung minamanage kong shop, pinasok ng magnanakaw. Then I said, thank you, Lord, for saving me. Kaya sa lahat ng nagaganap sa buhay natin may reason. And then eto na, I started to have invitations sa Manila. Meron kaming church locally sa probinsya. Pero dumating na yung mga leading niya na hindi ko naiintindihan. And then hanggang sa dumating yung time na nasa Manila ako, I'm attending a group of women, na mga anointed women. So glory to God for that, sa mga buhay nila. Then God transformed my life. Then doon ko naunawaan yung purpose niya. Ito pala yun. Then doon ko na yung mga bagay na hindi ko nauunawaan before, bigla ko siyang naunawaan. Ito pala yun, Lord. Pero hindi ganun ka-easy yun. The more na lumalapit tayo sa Kanya, the more na ang challenge and responsibilities lumalaki. And, syempre, pagkatatanggap mo sa Panginoon, ang daming nagaganap na magaganda, di ba? And then, sobrang happy ka. Magkukumit ka. Lord, maglilingkod ako sa iyo every Sunday. Lord, aawit ako sa iyo. Lord, ganito, ganyan, ganyan. Then eventually, lalamlam pag nakaroon ka ng mga challenges. But ang challenges, ang problems, is not really persecution. Problems, circumstances ng buhay natin, all of these are opportunities how God is moving in our lives. Paano mo masasabi na blessed ka ng Panginoon kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok? Kung hindi ka dadaan ng challenges? Di ba mas masarap
i-testify ang glory ng Panginoon sa buhay natin pag sinolve niya yung parang ang hirap-hirap na wala ng solution and siya na lang yung sumasagot. Tanda natin in every ang purpose natin sa life. Brother Jonas, anong purpose mo sa life? Sister Kim, Brother Brian, anong purpose natin? Hindi lang tayo, ang purpose natin hindi lang sa we will go out and preach and all, not only that one. May purpose tayo sa workplace natin. Bakit ka dinala doon? Maybe ikaw yung magiging instrument para maakay mo yung mga friends mo or yung mga colleague mo. Ang purpose natin is not only parang yung nag-share ka ng word of God na yung typical word of God na you're sitting down. Hindi lang ganon. Kasi pwede ka kasi nilang makita as an example. You know that do you know that yung mga tao sa paligid, halimbawa si Brother JP sa workplace niya, hindi siya nagsasalita, pero nabibless sila sa buhay niya. The moment na nakita nila, because they know that brother had undergone with so much challenges, pagtingin pa lang sa buhay niya, blessing na. So you have a purpose. Hindi ka pa nagsasalita, you have the light. We don't need to appear like we're sitting down and appearing like, this is the word of God, this is like this, like that. Hindi ganon. Pwede tayong makagawa at maging blessing and serve the purpose na binigay sa atin ng Panginoon sa life natin sa iba't ibang paraan. Music, drums, sa salon, humahawak ka ng buhok, sis. Mga sisters, Sister Yam, Sister Noemi, humahawak kayo ng mga clients nyo. Diba, minsan, merong magpapahawak ng buhok. You can do your purpose. Why not pray for the person na hindi ka nagsasalita, nagchichika kayo, pero hindi nila alam habang ginugupitan mo, inaayos mo yung buhok, nagpipray ka na pala for them. So that's your purpose. You have your mission. Nagluluto ka. Akala mo wala lang yon? Meron yun. Nagluluto ka, okay, pray for the food. Habang nagluluto ka, pray for the food. Bless every tao nakakain doon. Nagbibenta ka ng pagkain. I-bless mo yung pagkain. Nagmamasahe ka. I-bless mo yung sa pamamagitan ng hands mo, i-bless mo yung minamasahe mo. All these things, kahit nasaan tayo. Si Dominic, si Brother Nico, nagtitimpla ng coffee. Okay, i-bless mo yung mga clients nyo, customer nyo. 'Di ba? Madaming ways. And you should know your purpose. Mag-reflect tayo. Kailangan makilala natin, malaman natin yung purpose natin. Ano to? Metro. Diba? Di ba pag sumakay tayo sa metro, alam natin kung saan tayo dadalhin. Rashidia, UAE Exchange. Ito straight lang siya. Alam niya kung saan siya pupunta. You know kung saan ka pupunta? Sa buhay natin, alam ba natin kung saan tayo pupunta? It's always connecting. Always connected sa kung ano yung purpose mo, saan ka pupunta, anong gagawin mo sa buhay mo. We're not just doing this just parang, nagtatrabaho tayo for the family, but it's not only that one. We're also doing things up for the glory of God. And sometimes wag tayong madamot sa oras, pero have wisdom also. Hindi mo alam, kunyari, Sister Camille, meron akong
Merong humingi sa'yo ng tulong. Gusto pala ng tao kausapin mo kasi parang nabibless siya sa life mo, something like that. In that way, mag-give way ka na, magbibigay ka naman ng time mo to respond. Hindi mo alam yung pakikipag-usap mo pala doon sa tao na yun, na-save mo yung life niya. So that's your purpose. Be sensitive. Be sensitive sa paligid. But like I said, always have wisdom. Because not all na lumalapit sa atin ay nangangailangan. Sometimes also the enemy tries to deceive us. So have wisdom. Always pray to have wisdom and the discerning spirit. So malaman natin kung ano yung nagaganap. Reflect. Everyday reflect. In the morning, Lord Jesus, help me. Anong gagawin mo sa buhay ko? Be the driver of my life. Be the driver sa araw na to. Because if ikaw ang driver, makakarating ako sa pupuntahan ko. Same thing dito. Ang illustration natin, ang metro train, alam ang pupuntahan. May direksyon yan. So, whatever happens, makakarating yan sa destination. Masira man yan along the way, makakarating yan sa destination. Why? Because meron siyang path na sinusundan. So, all these things talaga merong relevance sa buhay natin. Amen po? Amen? Amen. Ayan, GPS. Gumagamit tayo ng GPS, di ba? Di ba dati, sa Pilipinas, hindi naman masyadong uso ang GPS eh. Nung time na pag nagmamaneho, hindi naman yan, tinatandaan lang natin yung daan eh. One time may nangyari sa akin na ang phone ko nahulog. Nag-GPS ako, nahulog yung phone ko, papunta ako ng Dubai. Ang Dubai, alam natin, pag na-miss mo yung isang road, iikot ka na naman. Iikot ka ng iikot. Pero syempre, ang practice natin sa Pilipinas, walang GPS. Pero you have to know your way. You have to know the way. So, nag-rely tayo sa mga billboard. Ito, hindi ito. And hanggang sa, sige, lusot, ganyan. So, nakarating ako sa destination ko. Danger yon, nahulog yung phone ko sa baba. Hindi ko siya makuha, tumatakbo ko. Masyadong mabilis. Pero glory to God sa guidance niya kasi sabi ko nga, whatever happens, you pray, at alam mo yung pupuntahan mo, alam mo yung purpose mo, makakarating ka sa patutunguhan mo. Lagi nating isaisip lahat yan. I am the truth. Jesus frees me. Basahin nga po natin John 8:32. The truth will set you free. May mga bagay tayong hindi nababanggit sa sa paligid natin or whatsoever. Try to reflect yourself. Stand in front of the mirror like yung illustration natin. Ano ang totoo? Totoo ka ba sa sarili mo? Sister Luna, totoo ka ba sa sarili mo? Haharap ka sa salamin, haharap tayo sa salamin. Totoo ba tayo? Anong katotohanan? Ano rin ang katotohanan sa ating Panginoon? Kagaya ng pagkakakilala natin sa Kanya. Same thing din sa atin. Humarap tayo sa mirror, tingnan natin ang sarili natin. Totoo pa ba ako sa sarili ko? Masaya pa ba ako sa ginagawa ko? Ang purpose ko ba, Lord, nagagampanan ko? So all these things.
Sa topic nating ito, mostly ni-encourage ko yung reflection natin sa sarili natin because tayo at ang Panginoon ang nakakaalam ng totoo sa buhay natin. Always seek His guidance and let Him be the driver of our lives. I am the life. Jesus restores me. Eto na yon, Jesus restores me. From the book of John, chapter 11:25, basahin nga po natin. I am the resurrection and the life. Bagong buhay. Bagong buhay. Jesus restores me. Way back years, oo, nagsiserve tayo. Dumating, nag-backslide ka. Kasi hindi na nagiging maayos yung takbo ng life mo. Parang lahat na problema, hindi ka na makilala, ayaw mo na makipag-usap sa tao. Parang pasan mo na yung buong daigdig. And then one day, God speak with you. You ask for forgiveness. Jesus help me. Jesus help me. Then all of a sudden, Jesus help you. He touched your heart. Nakipag-usap siya sa'yo. Ni-restore niya ang buhay mo. Humingi ka ng tawad. Ni-restore ang buhay mo. Then you regain everything. Mas higit pa sa inaasahan mo. Ang illustration na ginagawa natin dito is inuugnay sa pangkasalukuyang buhay natin. Kasi kung babasahin mo, iisipin mo anong koneksyon. Maraming koneksyon sa buhay na ginagawa natin. Everyday yan. Ulitin ko uli, mag-reflect tayo. Manalangin tayo, manalangin tayo, manalangin tayo. And do you believe that the more na hindi ka makapagsalita and only your heart is the one speaking with God, mas pa yan na nakakarating sa Kanya. Kasi hindi mo na alam, hopeless ka na. Even kung paano ka manalangin, hindi mo na nga alam kung anong sasabihin mo eh. Tutulo na lang yung luha mo. Pero God knows. He's just allowing all these things for you to know who is Jesus Christ in our lives. Sino siya? And the moment that you acknowledge Him in your life, then all will be into place. Parang dawar-dawar lang yan eh. Dawar-dawar, ikot-ikot, ganyan-ganyan. Enjoy. Tapos babalik ka rin dun. Dadalhin ka rin niya kung saan ang purpose mo. So everything na sa topic natin yun, everything has connection. Lahat to may connection sa buhay natin. Know your purpose. Who is the driver? Who will restore our lives? Amen po? Amen. So, sa pagtatapos po ng ating mensahe ngayon, let's always be reminded that when you are lost, pakibasa po. Ulitin ko. Pakilakas ha. When you are lost, isa pa po. When you are lost, Jesus is your way. When you are confused, again, mas malakas. When you are confused, amen. When you feel empty, glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Maikling panalangin lang po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagtatapos po ng mensaheng ito ng iyong lingkod, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, naway ang bawat mensahe, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa. Panginoon, may mga
hinaing sila, may mga concerns sila, Panginoon, sa buhay nila na hindi masambit ng puso, Panginoon. May mga bagay na hinihintay, Panginoon. May mga bagay na imposible, Lord God. May mga bagay na hinihingi ng immediate kasagutan, Panginoon. Jesus, be the driver of our lives. Be the one of help, Lord God. May we know your purpose. May we know, Lord God, that you, Jesus Christ, is the King of kings and the Lord of lords. All these things, we leave it all in your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To God be the glory. Na-bless po ba kayo? Amen. Tunay po na nakaka-bless ang salita ng Panginoon. At tunay na ang ating Diyos ay siya'y buhay, siya'y kumikilos sa atin, at laging nandyan lang nakikinig sa atin. Jesus is the only way, the truth, and the life. Sabi po sa John 14:6. Gusto ko lang din po idagdag tong always seek the Lord sa Matthew 6:33. And then, tunay na ang prayer lang is one of the way para ma-communicate natin ang Panginoon. Magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. And then, prayer is not to get God to do our will, but prayer is to know God. Prayer for protection, knowledge, wisdom, and understanding. Because prayer is powerful. Ang sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. All of us, we have a gift from God. Sabi po sa Romans 12:6-8, we have a different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy is accordance with your faith. It is serving, and then serve. If it is teaching, then teach. If it's to encourage, then give encouragement. If it's giving, then give generously. And if it's lead to do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Tayo po ngayon ay tutuloy sa ating tithes and offering. Meron po ba tayong special number? Seb? Wala po ba tayong special number? Sige po, meron po tayo diyang mga red envelope for tithes and then white envelope po para sa ating offering. Dahil po wala tayong special number ngayon, ako na lang po, Char. Joke lang po. Gusto ko lang pong banggitin ang sabi po dito sa ating scripture sa Malakay 3-10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Sige po, tayo po'y magbigay ng may pusong nag-uumapaw at may galak sa Panginoon. Okay po, salamat po sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating
panalangin para sa ating tithes and offering. Hallelujah, Lord. Panginoon, pinupuri ka namin, tinataas. Tunay napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa itong mga naipagkaloob sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord God, gamitin niyo po ito sa inyong panambahan, Panginoon. Bigyan niyo po ng knowledge, understanding ang mga maghahawak nito, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, patuloy ka pa rin mapapuri ang Panginoon. We pray din, Panginoon, sa mga taong hindi nakapagbigay, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, sa susunod po, Panginoon, ay makapagbigay po sila, Panginoon, na ayon sa kanyang kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan mo, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon po, tayo ay mag-a-announcement. Babatiin po natin muna ang ating mga birthday celebrant ng month of June. Si Brother Jonas, June 3. Sister Chloe, June 10. And then Sis Maxim, June 22. And then Pastor Olan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. At tinatawagan ko po yung mga nag-birthday ng month of June. Brother Jonas, Sister Chloe, Sister Maxim, and Pastor Olan. And tinatawagan ko po si Pastor Jonathan para ipag-pray po ang ating mga birthday celebrant. Kala ko sinong pastor natin. Yan, isa pa, isang masayang awitan. 5, 6, 7, 8. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, ano ba masasabi mo? Thank you po. Thank you din po. Maraming salamat po. Ang lalim ng boses niya. Yan. Parang nasa radyo. Yan. Yan po, samahan niyo po ako and let us declare blessings upon blessings sa buhay ng ating mga kapatid. Lord, we are thankful sa buhay po ng mga kapatid na ito, Panginoon. Another year, Lord, of your faithfulness. And your faithfulness will continue on their daily lives. And your faithfulness, Panginoon, will never cease, Panginoon. We pronounce blessing upon blessing sa gawa ng kanilang mga kamay, upon their lives, upon their career, upon their family, Lord. May you continually to protect them, to uphold them, to lead them, Panginoon. And I pray, O God, that as they grow, Panginoon, in numbers, Lord, their faith and love to you will also mature and grow, Panginoon. May the desires of their heart, Lord, which is to know you and to love you, Lord, with all their heart and serve you, Panginoon, with gladness sa buhay nila, Panginoon. Lord, I pray that you will open up paths of goodness and paths of righteousness sa kanilang buhay, Panginoon. As they walk, Panginoon, of loving you, as they walk, Panginoon, of serving you, Panginoon, lead them, Lord, with your goodness and mercy sa kanilang buhay. Lord, we pronounce blessings upon their life. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan. Continue po tayo, no? Yan. Salamat po. Happy birthday, advance happy birthday sa mga magdidibu. Yan. Yan. Okay po, atin pong gawain sa darating po na Wednesday. Ang inyong pong presider is si Pastora LB. Yan. At ang inyong lingkod po ang inyong tagapagmensahe. Ang venue is TBA pa. Sa Dubai po ang gaganapin. Sa Dubai po ang ating yan. Hindi, I will announce po yan. I-confirm po natin within the coming days. At yan, wow, presider natin si Kuya JP next week. Amen. Yan. Ang inyo pong lingkod ng tagapagsalita. Yan. At next week po, meron din po tayong reporting yan sa ating throughout the past months. Yan. So, wala na ba? Yan. Kung wala na po, shall we all stand? Yan. At yung mga nakatayo na ay tumayo, manatiling nakatayo. Yan. Sige po, let's sing the doxology.
thankful and grateful for your goodness, Panginoon. As we come to you, Lord, thank you so much for the message that we have heard today, Panginoon. That you are Jesus, the God whom we serve. You are eternal, you are alive, and you are working until today, Panginoon. You are preparing a place for us together with you in eternity, Panginoon. And thank you, Lord, for leading us the way. And not only that, you show us or you lead us the way, Lord, the most important part is you walk with us, Panginoon. And as we walk, Panginoon, in our Christian life, you will never leave us nor forsake us. There are times that we are down. There are times that we are depressed, Panginoon, but you are still there with us, Panginoon. In these difficult moments, you are still there and you will never leave us, Panginoon. Thank you for this promise, Lord. And as we understand, Lord, may we truly see the meaning of life, Panginoon, on how we should live, on why you have saved us from our sins, on why you have transformed us, Panginoon, into your likeness. May we truly understand the meaning of our existence, Panginoon. And that is to glorify you, to worship you, to serve you, to be your channel of blessing to many, and to be a child of whom you have called us, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, for this message. Truly, that you are the way, the truth, and the life. Panginoon, sa darating po na isang linggo ng aming buhay, Panginoon, samahan ninyo po ang aming buhay, samahan ninyo po ang bawat isa sa amin. Kung meron po kami mga desisyon na kailangan gawin, Panginoon, this is very important. Lord, we pray for wisdom. We pray for understanding. We pray for knowledge. And if, Panginoon, meron may mga sakit, Lord, if we have illnesses and sickness sa aming mga katawan, Lord, we pray in the mighty name of Jesus that we will receive healing coming from you, Lord. We bless the food, the medicine, the treatment, and everything, Panginoon, na ginagawa niyo upang ma-restore, Lord, ang aming health, Lord. We pronounce blessing on that. We pray also for the church, Panginoon, as we come to you, Lord. We pray for more people, for more souls. And we pray that you will use us to invite people, to bring people to you, Panginoon. And as we bring them to you, Lord, Lord, you're smiling and the heaven is rejoicing because of one soul, because of one person who turned back from evil and coming back to you, Lord. Maraming po salamat. We pray for workers on this church. Lord, we thank you for the answer of prayers, for people who give their life, who stand up to serve you, Panginoon. Ang ginagawa po nila ito, Panginoon, hindi po to impress people, to impress themselves or someone, but to serve you, to impress the one who saved us, to give a smile on your face, saying, my child, well done. Maraming po salamat, Panginoon. And I pray, Lord, that you would also bless our works, Panginoon, our jobs. Bless the work of our hands. If someone here is looking for a job, Lord, I pray that you would lead them, Panginoon, to the right place, to the right company, Lord. And most importantly, Lord, it will not hinder their ministry, their service to you, Lord. I pray for bountiful and multiple blessings to be upon sa buhay ng bawat sa Panginoon. We pray for our companies. We pray for our colleagues. We pray for our bosses, Panginoon. And we pray for favor coming from you. Maraming po salamat, Panginoon. Lord, as another week that we will going to take, Panginoon, we continue to ask for your providence. We continue to ask for your provision. We continue to ask for the leading of the Holy Spirit. We continue to ask for us to be sensitive sa iyong sa iyong pagtawag, sa iyong pagme-message sa amin, Panginoon. We continue to pray for the sensitivity sa aming puso, Panginoon, to hear your voice, leading us to the right path. Maraming po salamat, dakilang Diyos. Truly you are God. Truly you are working. And we can trust you. Maraming po salamat, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, malaya po nating tanggapin ang napakamayamang biyaya, pagpapala at kapayapaan na nagmumula sa ating Amang Diyos. Ang pagliligtas ng Panginoong Kristo, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang dalisay na pagmamahal, ang kanyang paglilinis sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Maranasan din natin at tanggapin din natin ang pakikipisan, kaaliwan at paggabay na nagmumula sa banal at santong Espiritu
mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Maraming po salamat mga kapatid. To God be the glory.